Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Ito, ito ang nasusulat sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 100. Akin pong babasahin sa salitang English Standard Version. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name. For the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Ang Psalm 100 ay isang pangaral sa pagpupuri upang isang tabi ang lahat ng humahadang sa atin at gumawa ng isang masaya at kalugod-lugod na ingay para sa Panginoon. Sinasabi ng kasalutang ito na una, gumawa ng masayang ingay bilang pagpapahayag ng ating kagalakan sa Kanya. Pangalawa, tayo ay maglingkod sa ating may kapal ng buong kagalakan. Pangatlo, lumapit tayo sa Kanya ng may pasasalamat. Pangapat, siya ay bigyan ng walang katulad na papuri. Panglima, pagpalain ang pangalan ng Diyos na siyang lumikha sa ating lahat. Ang pagsamba ay hindi dapat nakasalalay kung ano ang ating pakiramdam sa oras na ito. Ang pagsamba ay ating magalang at mapagmahal na pagpapahayag sa kadakilaan ng Diyos at kung sino siya sa ating mga buhay. Kaya't sa ating pagtitipon ngayong hapon, ay ipahayag natin na siya ay dakila at karapat-dapat sa ating papuri. Sama-sama po tayong manalangin. Aming kahangahangang Diyos, pinupuri namin ang iyong pangalan. Walang katulad ang iyong kabutihan at katapatan. Kalugdan nawa ninyo ang aming paglapit sa inyo ng may pagpapakumbaba, na may galak ng bagong awit sa aming mga puso. Maging malugod nawa sa inyo ang aming pagsamba. Kami po ay sama-samang lumalapit sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Ngayon po tayo ay magbabasa ng banal na kasulatan. At dahil ito po ay Communion Weekend, babalik po tayo sa ating sermon series on the book of Hebrews. At sa hapong ito, matatapos na po natin ang Hebrews chapter 13, ang huling chapter po ng book of Hebrews. Let's read aloud together Hebrews chapter 13, verses 20 to 25. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Maging ito ay printed or digital. Let's read aloud together Hebrews chapter 13, verses 20 to 25. Sabay-sabay po tayo. Now, may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good, that you may do His will, working in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. I appeal to you, brothers, bear with my word of exhortation, for I have written to you briefly. You should know that our brother Timothy has been released, with whom I shall see you if he comes soon. Greet all your leaders and all the saints. Those who come from Italy send you greetings. Grace be with all of you. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagbasa ng Kanyang salita. Tayo po ay marinong makaupo. Magandang hapon po sa kanilang lahat. At kinagagalak ko po na may pagkakataon akong bumalik dito. Bihira po ako gumamit ng pulpito pagka sambahang Tagalog. Ngunit pag merong pagkakataon, ako po yung nag-i-enjoy talaga. At gusto pong batiin ang ating mga kasamahan dito
na gumagamit po ng sign language. Meron pong itinuro sa aking kaunti, no? Ayan. Sana naintindihan na. God bless you. I'm happy to see you. I love you. Sila po ay malapit sa aking puso dahil ako rin po ay isang PWD. Ako ay a person with a disability. I have severe hearing loss. Kaya po nang binanggit sa akin ni Brother Jules kung tatanggapin niyo ba, Pastor, na dadalhin namin ang mga may kapansanan sa pandinig. Sabi ko, bakit hindi? Yung pastor niyo ay may kapansanan sa pagdinig. Kaya naintindihan ko po kayo. Ang ating pong pag-aaralan ngayong hapon ay tungkol sa kakayahang mabuhay para sa Diyos. Ito po ang kahuli-hulihan nating mensahe sa ating seryo dito sa mga mensahe sa aklat ng Hebreo tungkol sa kahigitan ni Kristo at Kristyanismo. At ang ating pag-aaralan ngayong hapon, mga kapatid, ay ang isa sa pinakamagandang bendisyon sa buong Biblia. Maraming pastor gustong-gusto nila ito ibigay. Ito talaga binabahagi nila kapag sila ay magtatapos ng sermon. Kasi po napakaganda. Babasahin ko mamaya sa inyo sa Tagalog at lalo pong gumaganda dahil sa sarili nating wika. Ang mga pagpapalang binabanggit dito ay mga katotohanan sa kasulukuyan. Katotohanan sa kasulukuyan at pangako na ipinagdadasal. Dalawang klase siya, no? Parehong totoo. Mga katotohanan siya sa bawat Kristiyano at sila rin ay mga pangako na ipagdadasal. Bakit parang sabay silang ganoon? Dahil po, kahit mga pangako ito ng Panginoon sa atin, gusto ng Panginoon ipagdasal pa rin natin. Dahil gusto ng Panginoon tayo ay manalangin upang makuha ang mga biyayang ito. Naintindihan niyo po ba ng isang bendisyon ay dalangin ng pagpapala? Kaya po pag ang pastor, si Pastor BJ Kalimitan po dito, pag nagtapos siya ng mensahe, di pa po sa kaduluduluhan, meron siyang dalangin ng pagpapala, bendisyon. Ganon din po ang ating pag-aaralan ngayong hapon. Ang isa sa pinakaminamahal na bendisyon sa buong Biblia. Ngunit ihambing natin ang kagandahan ng mga talatang ito sa kapangitan ng mga kasulukuyang balita natin. Kung gaano kaganda po ang bendisyon na ito, ganun din kapangit yung nangyayari sa kapaligiran natin. Halimbawa po, patuloy na bumabagsak ang piso laban sa dolyar. Ito po, bago ako umakyat dito, ay halos 59 na halos, 58.8 pesos to $1. At meron po yang epekto sa lahat ng ating bilihin, sa presyo. Tapos po, merong isang nasisiraang bait na pinuno ng Russia na si Putin na nagbabalak na gumamit ng sandatang nuklear sa Ukraine. Pag nagkatotoo po ito, World War III po ang susunod. Dito po sa Pilipinas, may problema tayo sa asukal, di ba? Sa asin, tumataas ang presyo ng bigas, ng itlog, tapos may problema sa transportasyon at sa COVID. Subalit, baka meron po sa atin ngayong hapon na nagsasabi, Pastor, wala sa akin ang mga balitang yan. Hindi ko nga napapansin yan. Kasi po sa kabigatan ng aking sariling buhay, wala na akong panahon tumingin sa balita. Sa kabigatan ng aking pinagdadaanan itong nakalipas na linggo o buwan o taon, hindi ko na po napapansin ang balita. Ganun po kahirap ang aking buhay. Kung ganyan po ang katotohanan ninyo, di lalo po sana kayong makinig sa ating pag-aaralan ngayong hapon. Dahil ang bendisyong ito ay puno ng paala-ala at pagpapala sa mga naghihirap na Kristiyano. At bago po tayo dumalo sa pag-aaral, anyayahan ko po kayong manalangin kasama ko. Manalangin po tayo. Manaming Diyos, salamat po sa pagkakataong ito upang mag-aaral ng iyong salita. Panginoon, hindi ko alam mga pinagdadaanan ng mga kasama ko ngayong hapon dito na nagsasamba sa inyo. Maaring marami na nagdadaan sa mabuting kalagayan. Kinatutuwa po namin yan dahil ang kaligayahan nila ay aming kaligayahan din. Ngunit baka lamang po may isa o dalawa na dito man sa kapilyang ito o nanunod sa amin online na hirap na po sa kanilang buhay. Halos magbitaw na sa pagiging Kristiyano, Panginoon.
Naway ang mensaheng ito lalo na po mangusap sa kanila. Dahil ito po ang dahilan na sinulat ang bendisyong ito sa mga ganong klaseng tao, Panginoon. At naway maging biyaya ito. Ako po'y gamitin niyo upang maging inyong tagapagsalita at panggagalingan ng inyong biyaya, Panginoon, sa aking mga kapatiran dito. Lalong-lalo na dito sa aking mga kapwa may kapansanan sa pandinig. Salamat sa kanila, Panginoon, na dinala niyo rito. Sila ay mga pagpapala niyo sa amin. Salamat sa karangalan ang simbahang ito ay maging tahanan nilang espiritual. Salamat sa pagpapalang ito. At Panginoon, mangusap ka sa aming lahat sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu at salita. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, pakinggan niyo po ako, ang buhay ng isang Kristiyano ay maraming hamon. Ang buhay ng isang Kristiyano ay maraming hamon. Ang pangwakas na dalangin ito na isang basbas sa mga nakikinig ay naglalaman ng mga araling natatagpuan sa buong sulat ng Hebrews. Sa buong sulat po ng Hebrews, kinuha po ng sumulat nito ang iba't ibang aralin at pinagsama niya dito sa bendisyong ito, sa dalangin pag-aaralan natin. Isinasaad nito ang lahat ng dahilan upang tayo ay hindi manghina sa buhay espiritual. Yun pa ang gusto niya, kaya niya po binigay itong bendisyon na ito. Sinasabi niya, huwag kayong manghina. Huwag kayong bumitaw sa inyong pananampalataya at tiwala sa Panginoon. At sa halip, ay mabuhay kayo ng may pag-asa at sigla. Yan pong sinasabi ng mga talatang ito. Sa madaling salita, para sa ating kabutihan at kanyang kaluwalhatian, binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang mabuhay para sa Kanya. Kaya ganun po ang titulo ng ating mensahe ngayong hapon, kakayahang mabuhay para sa Diyos. Pag-aralan natin ang tatlong nakasisiglang katotohanan. Kapag naintindihan po natin to, nawa, dalangin ko po, nawa, na tayo po ay magkaroon ng pag-asang bago at kalakasang bago sa ating kalooban upang patuloy na mabuhay para sa Diyos. Gusto ko muna po sagutin ng isang tanong na kailangan masagot. Kasi po, yung bendisyon ay parang hindi karaniwan. May pinanggagalingan po ito ang bendisyon. At sasagutin ko po ang tanong na maaaring nasa isipan natin, sino ba yung tinutukoy nitong may akda nito? Sino ba ang tinutukoy ng sumulat na ito? Kanino niya ito sinulat? Isang paalaala lang po. Lalo na't marami tayong kapatiran na maaring wala dito noon. Ito pong sulat ng Hebrews ay isinulat nung may akda na hindi natin alam kung sino talaga. Maaring si Apostol Pablo, maaring isa sa kanyang mga disipulo. Ito po ay isinulat dahil ang mga Hebrews ay mga dating naniniwala sa lumang tipan. Bago dumating si Jesus, yun ang kanilang paraan upang magkaroon ng tiwala sa Diyos. Ngunit nang dumating si Jesus, kanya na pong pinalitan ito ng lahat ng kanyang sariling sakripisyo sa krus. At itong mga Hudyong ito, itong mga Hebreong ito, ay naging mananampalataya, naging Kristiyano po sila. Maganda na sana yon, hindi po ba? Naging Kristiyano ang mga dating Hudyo, ngunit nung sila ay nagtiwala kay Jesus, nakaranas po sila ng paghihirap. Yung mga dating kamag-anak, dating kaibigan, pinahirapan sila. Sa madaling sabi, they were persecuted po, sinasabi natin. At ang mga persecution na pinagdaanan nila ay maaring unang-una, yung persecution sa pagsasama-sama nila, maaring sinabi, ayan, Kristiyano na yan, naniniwala na yan kay Jesus, huwag yun ang kausapin niya. So, persecution po sa pagsasama. At hindi lang po doon, maaring sa negosyo. Kasi po kung babasahin natin ang buong sulat ng Hebreo, ng Hebrews, meron po doon tinutukoy na yung iba sa inyo, ang kanilang mga bahay, ari-arian ay kinuha. Maari po dahil nung sila ay nalaman na Kristiyano, sinabi, ay huwag na kayo makapagnegosyo dyan. Huwag na kayo bumili ng binebenta nila. Huwag mo nang kunin yung kanyang serbisyo. So, hindi lamang po social persecution, economic din. At hindi lamang po, baka pati physical persecution. Sila po ay maaring kinulong. Ay, ikaw, Kristiyano, hahanapan nila ng dahilan upang ikulong.
At dahil po doon, makikita po natin sa ibang talata sa Hebrews, yung iba sa kanila natutokso umalis sa simbahan. Yan po ang mga taong sinulatan ng aklat o sulat ng Hebrews. Mga taong naghihirap, mga taong walang kasalanan kung hindi magtiwala kay Jesus bilang sariling tagapagligtas, at dahil sa tiwalang iyon na naging Kristiyano sila, naghirap sila. Maaaring akala nila, pag ako Kristiyano na, okay na buhay ko. Hindi po nangyari yun. Humirap po yung buhay nila. Kaya nga po sinabi nung may akda ng Hebrews, huwag kayong matuksong umalis. Kasi po iyan ang kalagayan nila. Natutukso silang umalis. Parehong-pareho po sa kalagayan ng marami sa atin. Marami sa atin ay nagtiwala kay Jesus. Tinanggap siya bilang tagapagligtas. Maaaring akala natin, pag ako naging Kristiyano na, madali na ang buhay ko, maayos ng lahat. Ngunit yung iba sa atin, doon naghirap ng husto. O, Panginoon, Kristiyano na ako, bigyan mo naman ako ng mga himala. At hindi po nangyari. May mga kahirapan tayo. Kung ganun po, mas lalo po natin maintindihan ang bendisyon na nanditong pag-aaralan natin. Dahil ito po ay sinulat para ipaalala sa kanilang mga naghihirap na Kristiyano, ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay hindi natutulog. Ang Diyos ay hindi tumigil kailanman sa pagmamahal sa inyo. At ang Diyos kailanman ay nasa panig niyo, hindi laban sa inyo. Yan pong sinasabi ng bendisyong ito. Kaya po babasahin ko po sa inyo sa Tagalog na Biblia, unang-una po ang Hebrews 13:20. Sabi po dito, ang Diyos na pinagmula ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus. Doon po sa ating mga outline, ang nakalagay po doon ay, ang ating Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Anong ibig sabihin nito na ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan? Unang-una po, sa pamamagitan ng Hesukristo, meron tayong kapanatagan sa harap ng Diyos. Dahil kay Hesukristo, meron tayong kapanatagan sa harap ng Diyos. Ito po ay makikita sa Romans 5:1-2. Babasahin ko lamang po sa Tagalog, maaari pong nakalagay sa Ingles sa inyong sa PowerPoint. Romans 5:1-2. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Ano pong ibig sabihin ng kapanatagan sa harap ng Diyos? Or sa English, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ano pong ibig sabihin yan? Bago po natin tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas, kalaban tayo ng Diyos. Tayo po ay mga rebelde laban sa Kanya. Tayo po ay nagtitiwala at umaasa na sa ating kabutihan, dahil hindi tayo masama, dapat tanggapin tayo ng Diyos sa Kanyang kaharian. Tayo po ay kalaban ng Diyos. Ngunit pag sinabing meron tayong kapanatagan sa harap ng Diyos, ibig sabihin po tayo ay napatawad na. Imbis na kalaban ng Diyos, tayo ay Kanyang mahal na mga anak. At malaking pagkakaiba po yun. Kaya nga po sinasabi sa Romans 5:1-2, meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Paano nangyari? Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa Kanyang kaluwalhatian. Sinabi din po sa Luke 2:14, isa pong talata na madalas gamitin sa Pasko. Ito po ang kanta ng mga anghel nung si Jesus po ay pinanganak. Alam po nating Pasko na, no? Kasi marami ng kanta si Jose Marichan sa radyo, no po? Sabi po sa Luke 2:14, kanta ng mga anghel ito, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Sino ang mga taong kinalulugdan niya? Tayo po yun. Tayo yun. Kapag tinanggap mo na si Jesus bilang tagapagligtas, tayo ang kinalulugdan niya. Yan po ang sinasabing meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Ngunit, ang ating Diyos ng kapayapaan ay may isa pang biyaya bukod dyan. Meron ding kapayapaang bigay ng banal na Espiritu.
Kapag tayo po ay Kristiyano na, nagkakatotoo po ang Galatians 5:22. Sabi po dito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Ano pong ibig sabihin ng bunga ng Espiritu? Kapag tayo po ay tumanggap kay Jesus bilang sariling tagapagligtas, ibinibigay ng Diyos sa atin ang kanyang banal na Espiritu na nananahan sa loob natin. At ang banal na Espiritu po ay nagbibigay sa atin ng mga bunga na lumalabas po sa atin. Isa po doon ay binanggit na, pag-ibig, kagalakan, hindi po maganda yung dalawang yon, at kapayapaan. Minsan tanong natin, bakit pastor, wala akong kapayapaan? Alam kong Kristiyano na ako, bakit nangyayari yon? Kasi po nilalabanan natin ang banal na Espiritu. Para po yung computer. Ang computer po ba, di ba meron niyang tinatawag nating operating system. Windows, Mac, Linux, etc. Karamihan alam natin, Windows. Kapag po nag-upgrade, pinapalitan po yan. No? Bago po yung laman na operating system. Ganun po ang kaligtasan. Imbis na yung ating lumang sarili na makasalanan, papalitan po yan ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu po, pagpasok sa ating buhay, ay puno ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at iba pang bunga. At ito po ang dapat lumalabas sa atin, pero kaya na po nating labanan. Ang banal na Espiritu, pwede po tayo makipaglaban sa Kanya. Kasi po, pag may problema, ang binibigay sa atin ay kapayapaan, pero minsan pipiliin natin at hindi tayo pipigilan ng Diyos. Meron kang kapayapaan sa loob mo eh. Pero, hindi, gusto ko magmamroblema eh. Kailangan pag-isipan ko ito. Kailangan gumawa ako ng paraan, imbis na magtiwala tayo sa Diyos. Gayan po ang nangyayari. Kaya minsan wala tayong kapayapaan kahit bunga ito ng Espiritu. Sinabi din po sa Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Maganda rin po ang pagkasabi sa Ingles. Inilipat ko lang po sa Tagalog. Ang ibig sabihin niya, pag may problema po tayo, imbis na po tayo ay nag-aalala, dahil hindi tayo magtiwala sa Diyos. Sabi po, ibigay mo yung pinoproblema mo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat at pagtitiwala at bibigyan kanya ng kapayapaan. Sinabi po dito sa Tagalog, malalim, di malirip. Sa madaling salita po, hindi mo maintindihan bakit ka merong kapayapaan. Yung problema nandun pa rin. Pero yung kapayapaan mo ay hindi katumbas ng problema. Ganyan po ang gawain ng banal na Espiritu. Maaring hindi magbabago ang problema, ngunit ikaw ang binago niya. Ganyan po. At John 14:27, pangatlo, sabi ni Jesus po dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Maganda pong maalala natin kailan ito binigay ni Jesus. Si Jesus po sa John 14 ay paalis na. Malapit na po siya ipako sa krus. Ito po sinabi niya po ito sa kanyang mga disipulo. Pinapaliwanag niya sa kanila, hindi po nila makuha ng buo. Pero meron silang nagugunita na parang sinasabi niya aalis siya. Parang sinasabi niya na iiwanan niya tayo. Kaya po nang sinabi ito ni Jesus, namomroblema sila. Anong gagawin natin? Kaya sinabi niya dito sa John 14:27, kapayapaan. Iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaang binibigay ko sa inyo, hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Anong ibig sabihin nito? Ang sanlibutan po, pag may problema tayo, sasabihin sa atin, ito, isang bote ng toma. Pag naubos mo ito, makakalimutan mo problema mo. Ay totoo po yan hanggang magising ka na may hangover. At malalaman mo, nandiyan pa rin ang problema at lumala pa dahil lasing ka. Ganyan po ang kapayapaan ng sanlibutan. O kaya, gusto mo mas matagal kaysa toma? Ito, mga bawal na gamot.
Araw ang epekto nito. Okay, araw. Pero pag wala ng epekto, nandyan pa rin ang problema. Baka nadagdagan pa. Alam niyo na po ang sinasabi ko, no? Ngunit sabi ni Jesus, ang binibigay ko sa inyo ay hindi katulad niyan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Ngayon po, ibalik natin sa aklat ng Hebreo, sa Book of Hebrews. Dahil po meron itong implication. Hebrews 10:22. Sabi dito, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig. Lumapit tayo may malinis na budhi, sapagkat malinis na ang ating mga puso. Anong ibig sabihin nito? Kung ang ating Diyos ay Diyos ng kapayapaan at may kapayapaang bigay ng banal na Espiritu, bakit ganito ang gagawin natin? Lumapit tayo sa Diyos. Dahil po, ang mga Hudyo, hindi sanay lumapit sa Diyos. Sila po ay galing sa paniniwala sa lumang tipan, sa Old Testament. Sa lumang tipan po ay merong templo o tabernakulong tinatawag. Ang Diyos ay nananahan doon sa isang bahagi lamang ng templong iyon. Ang tinatawag nilang ang lugar ng pinakapuno ng kabanalan, the Holy of Holies. Nandun po ang presensya ng Diyos na pwedeng lapitan ng saserdote minsan lang, isang beses lang sa isang taon. At gagawa siya ng napakahabang ritual. At kailangan tama lahat yun kung hindi mamamatay siya. Ito po ang paraan ng Diyos. Ituro sa mga Hudyo, ang Diyos ay banal. Doon po nang gagaling itong mga sinulatan ng aklat ng Hebrews. At ngayon sinasabi po ng mayakda, di ba ganyan kinasanayan niyo? Sabi niya ngayon, kaya't lumapit tayo sa Diyos. Hindi na ganon ngayon. Kung tinanggap mo na si Jesus bilang sariling tagapagligtas, ikaw, lumapit ka. Hindi mo na kailangan ng pare o saserdote o pastor. Ikaw, lumapit ka. Yan pong ibig niya sabihin. Para po lalo nating maintindihan. Balikan po natin ang tinatawag nating the Lord's Prayer. Naalala niyo po ba yun? Alam natin karamihan yun sa English, no? Our Father who art in heaven. Naalala niyo po sinagturo, di ba, si Jesus? Nung itinuro niya ito, kung titingnan ninyo yung pagkakataon, kasi gusto ng mga disipulo niya matuto paano manalangin. Kaya sabi niya, okay, tuturuan ko kayo, ganito ang paraan. Minsan po hindi natin alam gaano ka-importante yung bagay na yun. Pero kung naintindihan ninyo na yung 12 disipulo ni Jesus ay lahat Hudyo, ganito po yung nangyari doon. Kung nakaupo sila at sinabi ni Jesus, ganito kayo manalangin, Amang Diyos, baka nahulog sila sa kanilang upuan. Hindi po yun karaniwan tawagin ang Diyos, Amang Diyos, Ama naming Diyos. Dahil po, hindi nila kayang ibigkas ang pangalan ng Diyos mismo. Ngunit ito si Jesus, siya ay Diyos mismo. At sinabi niya, hindi, ganito manalangin, mga Hudyo, na hindi sanay lumapit sa Diyos. Ang tawag niyo sa Kanya, Ama. Kagulat-gulat po yun. At ganito din po ang dahilan na sinasabi ng Hebrews 10:22, kaya't lumapit tayo. Hindi kayo sanay. Masanay na kayo. Magmula ngayon matuto kayong manalangin, masanay na kayo. Kahit hindi yan ang pinagmulan ninyo, ito ang bago. Tayo ay mag-unlad sa pagiging malapit sa Diyos dahil meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Pangalawa po, ang ating pangalawang punto ay, nandun pa rin po sa bendisyon, ating Panginoong Jesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpapatibay sa walang hanggang tipan. Tinutukoy po dito ang ating dakilang pastol ay buhay at nagbibigay sa atin ng isang walang hanggang tipan. Ang ibig sabihin po ng tipan ay kasunduan. Ano pong ibig sabihin yan? Nung si Jesus po ay namatay sa krus, siya po ay naging kapalit ng pari, nung sakripisyo mismo, yung pinapatay na tupa, at siya mismo ang nagpalit sa tabernakulo, sa templo mismo. Yung tatlong yun, pinalitan niya yung lahat ng kanyang
sakripisyo sa krus. At kung sino man ang mananampalataya sa Kanya, sino man ang magtitiwala sa Kanyang ginawa sa krus, ay magkakaroon ng walang hanggang kasunduan sa Diyos sa pamamagitan niya. Yan po ang ibig sabihin na ang ating dakilang pastol ay buhay dahil hindi po siya nanatiling patay. Siya po ay bumangon mula sa kamatayan. At ito po ang ibig sabihin niyan para sa atin. Nandito din po sa Hebrews 4:15-16. Ang dakilang saserdoteng nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siya tulad natin. Ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Anong sinasabi nito? Ang ibig sabihin po niyan ay huwag tayong mag-atubilin, huwag tayong magdalawang isip. May pangangailangan ka ba? Lumapit ka. Alam po ang problema ng iba sa atin. Madalas po lumalabas ito sa akin pong mga natawag natin kina-counselan. Pastor, paulit-ulit na ako nananalangin. Buwan, iba nga, taon. Bakit ganito pa rin? Mga kapatid, pag sinabi dito ng salita ng Diyos na lumapit tayo sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin, hindi lagi ibig sabihin niya, babaguhin ng Diyos ang ating kalagayan. Nasusundan niyo po ba ako? Kasi minsan ang kalooban ng Diyos ay hindi niya babaguhin ang kalagayan. Ang kalooban niya, ikaw ang babaguhin niya. Alam ko pong mahirap minsan tanggapin yan. Pero madalas yan po ang kalooban ng Diyos. Kahit ako, pag nangyari sa akin, hirap na hirap din po ako. Naiintindihan ko po kayo. Pare-pareho lang tayo. Ako din. Sasabihin ko sa Diyos, Diyos, tagal ko nang hinihingi sa inyo ito. Baguhin mo na ito. Ang hirap naman ito. Ang sagot sa akin ng Panginoon, sa kaloob-loobang, hindi. Hindi magbabago yan. Ikaw, Larry, ikaw ang magbago. Hindi magbabago yan. Meron po sa atin dito ngayon, hapon, maaari pong nakikinig sa atin sa online. Alam po natin may mga bagay na hindi magbabago. Pag tayo po ay namatay ng ating mahal sa buhay, hindi na magbabago yun. Pag tayo po ay nagkaroon ng, sinabi ng doktor, ikaw ay may cancer, ikaw ay nagka-stroke, ang hirap baguhin nun. Pagkatulad ko na isinilang na meron kapansanan sa pandinig, kasi po kabataan pa lang ako, may ganito na ako, hindi magbabago yun. Kaya po ang ating pagpipilian ay, habang buhay ba natin isisisi sa Panginoon ang hindi nagbabago? O hihilingin ba natin ang tamang dalangin? Panginoon, hindi magbabago ito. Ang patay ay patay. Ang pagkalugi ng negosyo ay lugi. Ang umalis sa aking buhay ay umalis na at maaaring hindi bumalik. Ang aking kapansanan ay maaaring kasama ko panghabang buhay. Ngunit, Panginoon, hindi man nagbago ang kalagayan, baguhin mo ko. Yan po ay isang dalangin na parating didinggin ng Diyos. Panginoon, kung hindi man magbago kalagayan ko, baguhin niyo po ako. Yan po, sana maintindihan natin ang ibig sabihin na lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga dahil ang habag at kalinga po kalamitan ay tayo ang babaguhin niya. Meron pa pong isa na tungkol sa ating dakilang pastol, Hebrews 7:25. Dahil nga riyan, lubusan niyang naililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Sa Tagalog po, maganda. Kasi po, mas madaling maramdaman yung katotohanan nito. Ito pong talatang ito ay para sa mga taong minsan nagtatanong sa sarili na, ako pa ay tunay pa rin Kristiyano?
Kasi nagkamali ako ng malaki. Nagkasala ako ng kahiya-hiya. Ako ay maraming nagawang mali at pati yung mga tao wala nang paniniwala sa akin. Kristiyano pa ba ako? Hindi ko po alam kung kayo ay nanonood ng Netflix. Meron po ngayong isang bagong palabas doon na Dahmer. Tungkol po ito sa buhay ni Jeffrey Dahmer. Siya po ay isang tinatawag natin serial killer. Sumikat po siya dahil po yung mga pinapatay nito ni Jeffrey Dahmer ay kinakain niya po yung mga laman loob. Hindi lamang siya mamamatay tao, kinukuha niya po yung atay, mga bahagi, niluluto niya. Sorry po, nakakadiri po sabihin. Meron po siyang sira sa ulo. Nahuli din siya. Tapos, ito po ay nabasa ko. Hindi ko po napapanood yung nasa Netflix. Nabasa ko po sulat ng isang Kristiyanong mayakda. Ilang taon na nakalipas, kasi patay na po si Dahmer. Si Jeffrey Dahmer po ay tumanggap kay Jesus. Or at least, sinasabi niya tumanggap siya kay Jesus. At ang reaksyon po ng mga mananampalataya, lalo na sa Amerika, kung saan siya nahuli ay, maraming ayaw maniwala. Sabi nila, hindi tama yun. Ganyan ba yung Diyos? Patatawaran niya, ang daming pinatay niya, mahigit po 30. Paano yung mga pamilya nun? Hindi tama yan. It's not fair, sabi nila. How can God forgive a monster like Jeffrey Dahmer? Sige po, para magkaintindihan tayo, hindi ko po alam kung totoo ang kanyang pagtanggap kay Jesus o hindi. Tanging Diyos nakakaalam. Pero para po maintindihan natin kung anong sinasabi ng mga tao, ako po ay isang pastor. Hindi pa po ako pumapatay, wala pa po akong ginagahasa, hindi pa po ako nagnanakaw ng malaki, at marami po. Ngayon, sa tingin niyo ba ako ay tabi kay Jeffrey Dahmer, na higit 30 ang pinatay, marami doon kinain niyang laman loob. Sa tingin niyo ba, kung pareho kami tumanggap kay Jesus, ako lang ang dapat tanggapin ng Diyos at hindi siya? Mga kapatid, kung taimtim ang kanyang pagtanggap kay Jesus, tatanggapin siya ng Diyos sa langit. Yan po ang sinasabi nilang, yan ang kalakihan ng grasya ng Diyos. Hindi po natin yan maarok. Hindi po natin yan maintindihan. Ganyan po ang kalaki, ang grasya ng Diyos. Kahit sino ay tatanggapin niya. Kaya nang si Jesus ay pinako sa cross, may katabi siya na marami ng pinatay. Isa pong bandido, at nung panahon yun, ang bandido pinapatay nila, yung ino-hold up nila para walang testigo. Parang dito rin sa atin. At yung bandidong yun, nung sinabi kay Jesus, Panginoong Jesus, huwag mo akong kalimutan. Pagdating mo sa inyong kaharian, anong sagot ni Jesus? Ipinapangako ko sa iyo, ngayon mismo, kasama kita sa paraiso. Hindi man lang marunong manalangin. Ngunit nagtiwala kay Jesus at umamin ng kanyang kasalanan. Ganyan ang kalakihan ng grasya. At gano'n ang ibig sabihin ng Hebrews 7:25. Lubusan niyang may liligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan. Meron tayong namamagitan ng walang hanggan. Para sa akin, para sa iyo. Kaya Kristiyano, pag nagkamali ka, bakit ka mababalisa? Bakit ka mawawala ng pag-asa? Bumalik ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Kanya. Humingi ka ng kapatawaran. At patatawarin ka niya. Hindi ka tatalikuran ng Panginoon. Ganon kalaki ang grasya ng Diyos. Siya ang nakakakita sa puso natin. Pag nakita niya na taimtim ang ating pagsisisi, patatawarin niya tayo. Ganon kalaki, ganon kahiwaga ang grasya ng Diyos. Ikatlo at kahuli mga kapatid, sa verse 21, sabi dito, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Jesucristo
ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Ang pangatlo pong biyaya nitong bendisyon na ito na totoo para sa atin at kailangan din natin idalangin ay binigyan tayo ng banal na espiritu upang lahat na kailangan para gawin, para magawa natin ang kalooban ng Diyos, ay makakayanan natin. Kaya po ang titulo ng ating sermon ay Kakayahang Mabuhay para sa Diyos. Dito po natin kinuha yon. Ang banal na espiritu ay nagbigay ng lahat na kailangan para gawin ang kalooban ng Diyos. Nung kabataan ko po, nung ako pa'y masyadong walang alam tungkol sa Biblia, takot po ako sa Biblia. Kasi po, mahilig ako magbasa nung bata ako eh. Tapos, pag binabasa ko yung Biblia, sabi ko, pambihira naman ito. Ang daming dapat gawin. Parang hindi ko kakayanin lahat ito. Parang imposible. Pero na ako po ay natuto sa pananampalataya, nung ako po ay tinatawag nating dinisciple ng aking mga disciplers noon. Ako po ay sa awa ng Diyos, sunod-sunod po na alagad ng Diyos ang nag-disciple. Natutunan ko po, kapag ang Diyos ay nananahan sa puso mo bilang isang mananampalataya, ang kalooban ng Diyos, katulad po na nakasulat dito, siya mismo ang gumagawa ng paraan na magampanan natin yung kagustuhan niya. Tingnan niyo po ang mga talatang binigay ko dito. Philippians 2:12-13. Sabi dito, may takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Nakita niyo po yun? Ang Diyos ang nagbibigay ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Siya mismo, isinasaayos niya ang buhay natin upang magawa natin ang kalugod-lugod sa Kanya. 2 Corinthians 9:8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang-gawang. Ibig sabihin po nito ay bibigyan tayo ng biyaya ng Diyos upang ang kanyang kalooban magagawa natin. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng Biblia upang tayo ay magbasa at sabihin, ayoko na. Imposible. Hindi po. Ang Biblia magagawa natin hindi sa ating lakas, ngunit dahil meron tayong banal na Espiritu. Pangatlo po, at dito po tayo magsasaad ng konti. Ephesians 2:10, tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalagan niya ng Diyos para sa atin noon pamang una. Ang ibig sabihin po niyan, ginagamit ko pong salita sa English, God sets you up. Inayos po ng Diyos ang buhay ng bawat Kristiyano sa kaloob-looban natin upang makakayanan natin gawin ang nakalulugod sa Kanya. Kaya po natin bigyang kasiyahan ang Panginoong Diyos. Siya mismo magbibigay ng kakayahan sa atin. Hindi po natin po problemahin yon. Ganyan po ang pagmamahal ng Diyos. Inaayos ng Diyos ang buhay mo upang ikaw ay magtagumpay sa pagsunod sa Kanya. Ito po ay napakagandang katotohanan para sa akin. Kaya po lumalabas madalas ito sa akin pong pagsasalita. Kasi po, nakwento ko na rin ito noon. Ako po ay lumaki na very legalistic. Hirap na hirap po ako noon. Kasi po, gustong-gusto kong maging kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Ngunit mali ang aking paraan. Ang iniisip ko, dapat gawin ko ito. Nakakalimutan ko na sabi ni Jesus, you abide in me, and I in you. Patuloy kang maging konektado sa akin. Be connected to the Lord. Live in Him and let Him live in you. Mamuhay ka sa Kanya at mamumuhay siya sa iyo. At hindi ko naintindihan noon na ito po ay isang relasyon ng pag-ibig. Dahil sa pag-ibig mo kay Jesus, sa umpisa habang ikaw ay hindi pa
lumalago sa pananampalataya, ayaw mo i-break yung rules niya. Ngunit habang lumalago ka sa pananampalataya, habang nagiging mas mature kang Kristiyano, ayaw mo i-break yung heart niya. Malaking pagkakaiba po yun. At ang tagal-tagal ko dun sa unang bahagi, I don't want to break the law of God. I don't want to break the rules of God. When all along, the right motive pala is, because I love you, Lord, dahil mahal kita, Panginoon. Ayokong ma-break ang heart mo. And that, my dear friends, yan po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Tinuturuan niya tayo, binibigyan niya tayo ng kalakasan na magmahal at matutong magmahal sa Diyos upang magtagumpay tayo sa pagsunod sa Kanya. Para sa ating kabutihan at Kanyang kaluwalhatian, binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang mabuhay para sa Kanya. Yan po ang ating final thoughts o ang pangwakas na sasabihin. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan upang gawin ang Kanyang kalooban at pasayahin siya sa pamamagitan ni Jesus. Bakit? Para sa ating ikabubuti. Yan po ang sinasabi sa Romans 8:28. No? At para sa Kanyang kaluwalhatian magpakailanman. Yan po ang sinasabi ng huling bahagi ng ating talata. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Para ito sa kaluwalhatian ni Hesukristo. Kaya bumalik po tayo sa ating pambugad na sinabi. Ang buhay Kristiyano, madalas mahirap. Ngunit hindi ito imposible. Ang Diyos ng kapayapaan ay nasa ating panig. Ang dakilang pastor ay namamagitan para sa atin at ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Dahil po rito, patuloy rin tayong magtiwala sa Diyos at huwag kalimutan. Hebrews 11:6, hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Naging mahirap ba ang buhay mo? Ang bendisyong ito ay lalong-lalo na para sa iyo. Naway matandaan mo, ang Diyos ng kapayapaan ay nasa panig mo, ang dakilang pastol ay namamagitan para sa iyo, at ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo upang makamtan mo ang nakalulugot sa ating Diyos. Manalangin po tayo. Salamat Diyos sa inyong pagmamahal. Dahil sa laki ng inyong pagmamahal sa amin, hindi mo kami pababayaang kailanman walang pag-aasa o walang sigla. Salamat dahil sa laki ng inyong pagmamahal. Alam namin hindi mo kami pababayaan at kung hindi man magbago ang aming kalagayan, kung patuloy man ang nakakahirap sa aming buhay, kami ang gusto mong baguhin, Panginoon. Naway maging totoo ito para sa amin. Patuloy niyo kaming baguhin, Panginoon, hanggang kami maging kalugod-lugod sa inyo. Ito pong aming dalangin habang kami magpapatuloy sa aming Lord's Supper or Communion. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.